Ang sinasabi nila ng Net25 na wala naman daw nakalagay na pulburon yung ikinamatay ni Tantoco. Na yun na nga, yung pagkamatay ni Tantoco, ang pinag-usapan kasi natin dito na siya ay isa sa mga entourage ng Bangag Administration at kasama ni Lisa Tanas, ni Escudero, ni Jingay, ni Frasco ng GMA7 head, si anong pangalan nun? Basta yung mga taong yun, nakasama nung taong namatay. Okay, sabi nga natin, hindi naman si Tantoco talaga dito ang, hindi natin kinakalaban si Tantoco o yung namatay, patay na yun, wala na yung kalaban-laban. Ang pinapaunawa natin sa taong bayan ay yung manner ng pagkamatay niya at ano yung ipinasok niya sa katawan niya bago siya namatay dahil nga magkakasama sila ng buwaka ng inang Lisa Tanas at gobyernong Bangag na paulit-ulit natin sinasabing Addictus Benedictus. Huwag po kayong malito. Huwag kayong makonfuse. Ayan, basahin nyo yung ano dyan ni Edwin Hamora, ni Reyna Elena dahil ipapaliwanag niya in writing. Ako naman yung ngangabels ko magpapaliwanag sa inyo. Hindi po, kahit sino may pulis ba dito, ang mga pulis, kapag sila nag-grade o nilusob o nag-respond sila, nag-responde sila sa isang crime scene, hindi nila pwedeng sabihin na, di ba, by the way, iba yung inilabas ni Dean. Ni Dean Chase. Dean Chase, how are you? Ang bongga ng aming Beverly Hilton dramatization, ha? May minute kami doon. But anyway, hayaan mo na yon. Hindi natin pag-uusapan yung meet. Ito pag-usapan natin. Yung nilabas ni Dean na police report, magkaiba doon sa inilalabas na may dilaw-dilaw. Maaring tanim kaso yun. Ay, no, tanim kaso, sorry. Tanim ebidensya. Diba? Kasi mga palangga, gusto kong sabihin sa inyo, hindi pwedeng mag-conclude ang mga polis. Saan ka nakakita ng polis? Umikot ka ng buong mundo. Pag nakakita siya ng kulay, kahit nasabihin pa niya sa sarili niya, kahit siya ay Addictus Benedictus na polis, at nakita niya yung white powdery substance na yan, hindi niya pwedeng ilagay dyan sa report na yan. Nasasabihin niya, may nakita ako na tumpok-tumpok na pulburon na paborito ni Bangag. Hindi siya pwedeng mag-conclude. Kasi only the doctor, coroner's office, toxicologist, laboratory result ang magsasabi niyan na yung white powdery substance na yan ay pulburon na favorite ni Bangag. Ngayon, kino-confuse po kayo. Ang naglabas na body o na institusyon ng ahensya ng gobyerno dito sa Los Angeles na si Tantoco ay namatay dahil sa aksidente at dahil sa kanyang at ang kanyang toxicology test ay mayroon ng pulburon, hindi po ang Beverly Hills Police. Ang naglabas, Coroner's Office o Los Angeles Examiner. Yan mga kababayan, lagay nyo sa utak ninyo kasi ginagago kayo. 'Di ba? Pag sinabi kasi, kasi may talagang police report na fake na tinatanim. Meron talaga kasi si Lisa Tanas din ang gumawa niyan eh. Huwag kayo ma-confuse. Hindi fake ang nilabas ng coroner's office. 'Di ba galing ako doon? I'm just waiting for my personal copy. 'Di ba I told you the other day? So mali po 'yun kasi nga bago ma-rule out nga kung ito talaga itong favorite nicotine ay pulburon, ganito, ganyan-ganyan, kukumpirmahin niya ng crime lab. Di ba kahit sa atin may ganyan? Crime laboratory. Hindi ka pwede magsabi na, mangmang kang pulis, magbida-bidahan ka, may nakita ako na favorite ito ni kuting. Any chemical substance, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, kahit alam mo na 1,000,000% ka as a police, hindi mo pwedeng sabihin na yan ay pulburon, pulburon, pulburon. Dadaan po yan sa laboratorio. Yan ang tawag dyan, sabi ni Bukid, forensic evidence. Kahit pa nga sasabihin ng ng doktor, meron pa yang mga parang i-cross exam, hindi lang siguro isang doktor o dalawang doktor. Ganun po yun. The problem right now, mga palangga, ang ginagawa nila, kino-confuse kayo. Di ba yung mga sa crime scene, pag nanonood kayo ng mga yun na, mga crime na tsuba na yan, ang sinasabi pa nila, possible pulburon substance.
Hindi kailanman magsabalagay ang pulis na merong pulburon content. It's either possible, yun na nga, possible pulburon substance, ano pa ba? Yun know, yung mga ganon, di ba? Mga ganong klaseng, what do you call that? Ano tawag dito? Description. So ngayon, mga palangga, ang sinasabi natin dito sa inyo, ginugulo kayo. Ginagago kayo even ng mga ibang mga media. Mga media, gamitin naman yung utak nyo. Okay? Gamitin niyo yung utak nyo. In fairness sa Net25, di ka taga dyan si Eden Santos. Binasa ko kasi yung report ninyo na sinasabi ninyo na wala naman nakalagay sa original na police report na pulburon substance. Wala bang nag-review ng report ninyo? Sayang naman si Eden Santos, napakagaling yan. Dapat may nag-review dyan. Kahit saan ka umikot, kahit sa pumunta ka sa planetang Mars, hindi yan ilalagay ng polis. At ang inilagay ni Dean Chase na police report, walang pulburon substance, mga kababayan. Yan ang dapat ninyong, isipin. Kasi, alam ninyo, ang, yung ginagawa ng mga polis, pag nagre-responde yan, syempre, ang ire-report nila, di ba yung kay Dean, may mga nakakalat na allegedly, na nakabalot na white powdery substance doon sa na yon, sa yung dollar bill, di ba? May mga ganon na nakakalat, na may mga syringes, may mga ganon. Yung pinalabas nila, kaya mag-ingat kayo palangga, yung iba doon, tanim yun. Si Lisa Tanas din ang may gawa niyan, mga kababayan. At ang trabaho ng pulis ay mag-aresto. Mag-recover ng mga kung ano man ng mga ebidensya na nakita niya dyan, di ba? Isi-secure niya yung area kung ang crime scene ongoing. Hindi pwede magsabi ang polis, sigurado ako yan, yung white powdery substance yan, favorite ni Kuting yan, sigurado ako pulburon yan. Di ba? Yung coroner's report ang mag-determine, tama, si Jerpy Laseb, Ang coroner's report po, ang doktor, ang laboratory, ang mag-determine kung anong tesehodang chemical substance, foreign objects ang nasa loob ng katawan ni Tantoco. Hindi ang pulis. Aba, kung ganyan, edi kanila na lahat ng trabaho. May kanya-kanya silang tungkulin. Kumbaga, meron, di ba? Kahit sa may tinatawag na chain of command ba? I don't know kung tama yung pagkagamit ko ng term. But anyway, highway, hindi yan. Diyos ko po, kino-confuse kayo. Kasi nga, kung hindi ka marunong, titignan mo tong report na to, ay oo nga, fake nga ito kasi kung matalino ka, oo nga, kasi ang police report, hindi talaga naglalagay ng pulburon. Kaso lang, ginagago kayo. Okay? Ginagago kayo ng bangag administrasyon na ito, mga palangga. So, ang eksena natin ngayon, ano tawag dito? Bombahin natin ng bonggang-bongga na sasabihin ninyo, ang police ay hindi pwedeng magdesisyon or mag-rule out sa cause of death. Ang pwede niya lang gawin, i-report niya yung observation niya after the crime scene. Yun, Arnold Gallosa, di ba? Ang problema kasi sa inyo mga palangga, di ba? Ang ginagawa ng mga ng mga bangag na ito ay ay talagang ginagago kayo. Only the doctor, only the lab test can determine kung ano yung cause of death. Okay? Yan ang isipin ninyo. Kaya po yung pinapalabas ngayon ng mga jutang ginimes, kino-confuse talaga kayo. Kasi hindi talaga pwedeng hindi talaga pwedeng magsabi ang police na kung ano yung cause of death. Wala silang kapangyarihan and they are not experts. Hindi sila lisensyadong doktor, hindi sila lisensyadong pathologist, hindi sila forensic expert. Kailangan nila mag-aral. At kahit nag-aral pa yung mga yan, let's say for example, police at the same time, laboratory expert siya or doctor siya, may mga ganon. Tapos, anong function niya during that day? Police. Siya nag-responde sa Beverly Hills o Beverly Hilton. Kahit alam niya, kahit may knowledge siya, kahit nag-aral pa siya, nagpakadalubhasa siya. But during that time,
ang function niya, ang trabaho niya as a police, hindi pa rin siya pwede mag-rule out. Kasi hindi siya pwede mag-determine na yun ang kinamatay. Kasi hindi yun ang trabaho niya. Hindi niya pwedeng agawan ng trabaho yung mga pathologists. Clear? Anti-clear? Yan kasi mga bangag na alpoterang katulad ni Lisa Tanas. Nililito kayo. I believe hindi daw siya sasama. Ang sabi, hindi daw siya kasama sa Amerika. I don't know. I'm too busy right now, mga kababayan. Actually, sabi ko, short lang itong ano natin, ano? Ano yan? Ano sabi ni Frank? Ayan, autopsy lang. Yes. Kaya nga may autopsy report. Kaya nga, di ba, yung sa Beverly Hills Police, pending pa yan. Ang makikita mo lang talaga dyan, sa police report na yan, yung mga tao, kung pwede, yung mga taong present doon. Di ba? Kaya nga may redacted police report na pinakita si Dean. Meaning, di ba, pinagtatatakpan yung mga masiselang bahagi doon na mga pangalan or mga information, yun lang ang pwedeng gawin ng Beverly Hills Police. So, net 25, pakiayos nyo yung balita nyo, gusto pa naman namin kayo. Di ba? Kasi kahit pa paano yung reporter, yung si Eden, lumalaban. So, ayos-ayusin ninyo mga palangga. Kasi, sabi ko nga, ang investigation sa police yan when it comes to the crime scene. Okay, lalagay lang dyan, di ba, sa Tagalog. Okay, suspected, kunyari, let's say for example, yung favorite pa rin ni Lisa Tanas yan, yung asin, di ba? Suspected Rocky Salt. Looks like Rocky Salt. I don't know. Chika boom boom lang. So, aray ko, di ba? So, yun po yun. So, hindi po fake ang inilabas ng medical examiner na nagurgor si Tantoco sa aksidente. Which is hindi pa nga sinasabi kung anong aksidente, di ba? Tapos ngayon, hindi po fake ang nilabas ng LA Medical Examiner na mayroong pulburon sa kanyang katawan. Okay? Yan po ang malinaw na malinaw. Kaya nga ako, busy ako ngayon. Jutang sila na dapat nag-iconic, Clear Collective tayo, no? Mag-iconic Clear Collective muna ako, punyemas, na busy-busy yan ng lola ninyo. Dahil nga may inasikaso tayo in relation dito sa laban natin dito, mga palangga. Nasaan na yung iconic natin, mga hitad? Wala na. Okay? Saan na yun? Okay? Okay. Ika lang, ha? Ito na lang, mag-blush na lang ako, hindi ko makita yung lipstick. Okay, ayan, mag-iconic muna tayo. Ayan, para may pula-pula. Ayan, ha? Mag-iconic, Clear Collective muna kayo, mga hitad. As in camera. Ayan. So, yun nga, ano ba mga katanungan? Artifacts using hand gesture. Aba, may mga ganito-ganito, okay. Right, ano pa mga comment nyo? Okay? So, fake daw yung report. Yun na nga, sinagot na natin yun. Hindi yun dapat ang sagutin nilang oh my God. Hindi po fake yung examiner's report. Hindi po fake. At dapat, sabi ko nga nakaraan, dapat mag-open ng investigation ang Senado para panagutin ang mga buwaka ng ina. Okay? Ang mga buwaka ng ina. Lahat ng politiko na gumastos ng pera ng bayan nung sila ay nag-party-party sa Beverly Hills. Tama, may nagsabi. Sabi ni Mr. Fire Snake, incident report po ang tawag doon. Thank you. That's a good point. Yeah. I-report niya yung mga insidenteng nakita niya. Kung ano yung mga may hibla doon, may ganito, may condom ba doon na favorite ng mga alpotera. Well, yung mga ganun ba? Ano yung mga nakita, yung mga anggulo ng crime scene, yun. Kaya, ginugulo yung utak nyo. Okay, ginugulo yung utak nyo. Kasi nga naman, kung makita mo, oo nga, no? Yung police report, oo nga. Hindi naman talaga dapat nilalagay na pulburon yun. Siyempre, kung matalino ka, pero hindi ka rin agad makapag-isip kasi kino-confuse ka nga eh. Yan ang gusto nila, i-confuse tayo. Pero you realize, kahit i-google mo yan i-google mo yan, di ba? Kahit i-google mo yan, hindi mo makikita sa police report na pulburon. Kaya yung nilabas ni Dean Chase is suspected, tama ba? Suspected, it appears, like white powdery substance. I forgot, nandiyan kasi sa phone. So, hindi ko ma-pull out yung hindi ko ma-pull out ang mga record kasi nga, busy-busy ng alindog. Pero sana po, naliwanagan kayo. Hindi po fake na may namatay na si Tantoco. Hindi rin po fake na namatay siya sa aksidente daw. Hindi daw, kasi sure na. Hindi
Hindi fake na namatay siya sa aksidente at hindi rin fake na may nakitaang pulburon sa kanyang katawan. May nagsabi sa akin na in the past, like I think in the past few hours, na natanggal yung records sa Los Angeles Examiner's website. Actually, I tried it 1 hour ago. Hindi ko nga nakita, pero ngayon bumalik na. I don't know what's going on. Baka may problema lang sa internet or what, pero binalik na uli. Kasi dito naman kasi sa sa Amerika, once na nailagay nila sa website, I don't think na kayang kontrolin ni Butod o ni Bangag, 'di ba? Yung patanggal nila sa kanilang website. Sa Pilipinas kaya nilang tanggalin 'yan. Kasi kung sa Pilipinas, hindi na natin makikita na si Tanto, kung sa Pilipinas nangyari, yung kay Tantoco sa hotel, mga palangga, hindi natin malalaman na namatay siya na mayroong pulburon yung kanyang sistema o kanyang body system. At hindi rin natin makikita, lahat ng ito, gurgur na ang issue na yon. Okay? Gurgur na lahat. Kaya ngayon, mga kababayan, tinitira si Dean Chase, ang mga kakampi natin, akala natin, noong una puring-puri nila si Dean. Kaso nang hindi sila pinagbigyan ni Dean ng interview, dahil busy si Dean sa akin, nag-social climbing 101 kami sa Beverly Hilton, at may minute kaming someone, a very, very, very important personality, kaya sila ngayon natataranta. Nakakasuka yung jutang dinimis na gobyernong ito, sabi ni Ramonito Ompod. Yes, yan, wag po kayo makonfuse. Never ever makonfuse. Ulitin natin, totoong namatay si Tantoco dahil sa pulburon. Okay? Well, sabi aksidente, na overdose sa pulburon, may nakita eh. Hindi po fake news 'yon. Okay? Ngayon, nananakot sila. Okay? Nananakot na naman ang mga putang ng bangag na administrasyon. Okay? Masyado nakikita na yung kipay ko dyan. Okay? So ngayon, mga palangga, so ngayon, nananakot sila. E di, bring it on. Diba? O di, mag-ano na naman kayo? Magkaso na naman kayo. Diba last year, July din yun, tinakot-takot ako ng PNP, AFP, lahat sila. Malacanang Bangag, NBI, DILG, lahat sila. Diba? Tinakot ako, Maharlika, i-extradite ka namin. Maharlika, pa-interpol ka namin. Maharlika, eto ka, ganyan-ganyan. Nabubuha ka ng ina, isang taon na wala pa rin yung kaso nyo, doon sa inilabas kong authenticated na pulburon video ni Marcos Jr. Yan ang isipin nyo, mga kababayan. Kung si Maharlika ay gumawa ng kwento last year na ito ay peke ang nilabas kong video na yon, dapat matagal na silang kaso at yun na yung pinakaalas nila laban sa akin para mapanagot nila ako. Pero wala pa rin. And now I'm challenging them. Both of us, kami ni Dean Chase. Kung hindi totoo, okay? Si Tantoco, dahil lang gusto nilang palabasin na hindi totoo na namatay siya sa aksidente at sa pulburon, na nakita sa katawan. You file a case against us. At ikaw, Lay Satanas, ikaw, Amy Marcos, kung talagang tapat ka, bigla ka nag-show up sa Hague, ano naman drama mo doon? Ang nagsabi sa akin, mukha ka na raw bangkay. Ang tigas na raw ng mukha mo sa kaka-formalin. Di ba? Mag-open ka ng investigation. Itigil mo na, Amy, ang pagpa-fund sa iyong mga bangag alpotera na sumisira sa tunay na Duterte supporters